Alright mga tol, tara panoorin po natin yung pagtatagpo po ng dalawa po na ito na isa po sa mga powerful leader sa mundo po na ito, no? Walang iba kundi si President Trump at si Chinese President Xi. Yan po, nag-meet po yung dalawang global power leaders, no? Yan po yung panoorin po natin, pag-usapan sa video po na ito. At anong reaction na mangyayari, magkakaroon po tayo sa kanilang pag-uusap. Pisahan na natin to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating to. Tara, umpisa na natin. Let's go! So yun na nga mga tol, no? Sabi dito sa balita, President Trump meets with the Chinese President Xi in South Korea. So nagtagpo po yung dalawang global power leaders. Tama ba yung pagkakabanggit po natin ng ganyan? Sila po yung leader ng mga bansa na kilala po na merong militarisasyon na higit po sa mga maliliit na bansa. China po ay napakalaki po niyan, 'di ba? Amerika naman, yung kapasidad niyan, yung capability nila to terrorize, to conquer countries. Meron po silang, kumbaga sabi, merong bitaw. Pero hindi naman sila ganun talaga kalakas kung tutusin yung Amerika, pero malakas po sila. Ewan ko, no? Ano ba mga sinasabi natin? Anyway, wag na nating pagtagalin to. Tignan po ninyo yung hindi, gusto kong hihabol lang kasi sa part na yun sinasabi ko na hindi ganun kalakas yung Amerika. Malakas sila, diba, in terms ng mga kakayanan nilang gawin. Pero syempre, part sila ng kung di po ako nagkakamali, United Nation ba, saka yung NATO, no? Which is nagsasabi ilan sa mga tao na ang pinupunan nila hindi kaya ng Amerika mag-isa. So I believe hindi naman talaga, kaya nga may mga samahan. Wala namang parang bansa na nag-iisa lang siya, kaya niya na buong mundo. Wala pong ganun. So may mga samahan. Even China, diba, napakalaking bansa po niyan, meron po yung mga kasama. Hindi rin niya kaya mag-isa. Pero diba, who knows in the future kung ano mangyayari sa sistema itong sanlibutan na ito. Pero sa pagtatagpo po na ito, medyo may humor ng konti tayo makikita dahil sige, mamaya natin kumpleto yung play muna natin. Mr. President, the President of the People's Republic of China. Good to meet you. Great pleasure to see you again. Good to see you again. 很高兴再见。 Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. 我肯定我们今天会有非常成功的会议。 But he's a very tough negotiator. That's not good. 但是他是很强硬的谈判者哦，这不好。 Nakita nyo, We know each other well. 我们相互之间非常了解。 nakita nyo yung sa part na to, no? Yung pagtapik, no? Parang hindi sila convincing talaga, no? Tignan nyo maigi. 有非常成功的会议。 But he's a very tough negotiator. That's not good. 但是他是很强硬的谈判者哦，这不好。 Yung tingin ni Xi, no? Alam mo, ramdam mo na parang may kuryente sa gitna eh. No? We know each other well. 我们相互之间非常了解。 Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. 有可能， I think we'll have a great understanding. 但是我们会达成很好的 We 理 have a 解。 great relationship. We've always had a great relationship. 我们之间的关系很好，关系总是很好。 我们之间的关系。那
问他是不是还在为美国打仗。Will you discuss Taiwan, sir? Which way? Thank you very much, everybody. Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China. And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's an honor to have you with us. Thank you very much. Thank you. Actually, 'di ba sa part naman na ito, yung sinabi ni President Trump na excellent leader si Xi. Makikita naman po natin in terms ng economic growth ng China ngayon, excellent po siya doon. Pero syempre, 'di ba, who knows? Kapag nandoon ka na sa bansa po nila, hindi mo naman alam yung pinakaloob na loob niyan. Kung gaano po kahirap ang isang komunistang bansa. Pero doon lang po tayo sa kung ano po yung nakikita po natin. Kung ano yung mga pinakikita nila, 'di ba? Pagdating sa mga produkto, 'di ba? Alam mo, parang dinodomina na nila unti-unti. Especially sa usapin ng WPS. West Philippine Sea, Chinese Sea, 'di ba? Makikita po ninyo doon ibang galawan. Kagaya ng sinasabi ko kanina, lahat ng bansa nakadepende po yan sa mga sinasamahan din nila. May mga kanya-kanya po silang may NATO, meron pang sa China, alam ko yung BRICS, 'di ba? Tama ba? Pero bago pa yung mga yan, marami na samahan yung mga bansa alyansa. Kasi hindi naman kakayanin ng isang bansa lang. Pero kung titignan mo maigi yung galaw ng China, parang ang pagdodomina niya sa global tawag ba dyan, magiging global power ay iba rin po talaga. Pero ngayon, hindi pa yun fully developed at hindi basta-basta mangyayari kaagad yun kung yun yung pinaplano ng China. So, I think itong pag-uusap nila, hindi rin naman basta-basta kung sila yung magkakasundo. May mga pagkakasundo sila. Malalaking bansa po itong mga to at makapangyarihan. Kaya kung may mapagkasundoan sila talaga, diba? Ako, hindi po ako naniniwala na ang China ay maayos kausap. Pero kahit ganon, kung may mapagkasundoan sila, malaki po epekto niyan sa global economy, sa mga usapin ng mga issue sa dagat, diba? So, tuloy po natin, tuloy. In-insert ko lang, baka malimutan natin sabihin. President Trump, it is a great pleasure for me as well to meet you. And it feels very warm seeing you again because it's been many years. Since your re-election, we have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters, and stayed in close contact. And our joint guidance, China-US relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. I always believe that China's development goes hand in hand with your vision to make America great again. Our 2 countries are fully able to help each other succeed and prosper together. Over the years, I have stated in public many times that China and the United States should be partners and friends. This is what history has taught us,
and what reality demands. A few days ago, in the latest round of consultation, our two economic and trade teams reached basic consensus on addressing our respective major concerns and made encouraging progress. This provided the necessary conditions for our meeting today. Mr. President, I am ready to continue working with you to build a solid foundation for China-US relations and create a sound atmosphere for the development of both countries. Mr. President, you care a lot about world peace, and you are very enthusiastic about settling various regional hotspot issues. I appreciate your great contribution to the recent conclusion of the Gaza ceasefire agreement. During your visit to Malaysia, you witnessed the signing of the Joint Declaration on Peace along the Cambodia-Thailand border, to which you had provided input. China has been helping in our own way Cambodia and Thailand properly settle their border disputes, and we have also been promoting peace talks to resolve other hotspot issues. The world today is confronted with many tough problems. China and the US can jointly shoulder our responsibility as major countries and work together to accomplish more great and concrete things for the good of our two countries and the whole world. I look forward to exchanging views with you on questions important for our two countries and the world. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's great to have you all. Thank you very much. Mr. President, why did you change your nuclear plans? Why are you going to be doing more nuclear testing? Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay guys. So, kita naman po natin yung tagpo po dito. At sa bandang dulo, no, parang hindi na pinansin yung reporter sa question niya. At isa po sa mahalaga yon. At ang alam ko po kasi, 'di ba, yung patungkol po sa nuclear test na 'yan, 'di ba? Parang naka-halt yata or naka-postpone yung testing nila ng nuclear, pero ito po parang tila itinuloy. Correct me if I'm wrong, ha? Itinuloy po ni President Trump. So marami po nakapaloob diyan. Kasi kahit nag-uusap po tong dalawa na to, alam mo yung China, hindi rin maayos po ang pakikitungo po niyan sa mga tao. Diba? In terms ng mga negotiations, especially, diba, sa mga pagpapautang, iba yung ano nila, mga kalakaran po nila. At may mga bansa, if I'm not mistaken, ay nako-conquer nila through anything na basta ang tingin ko sa kanila is, diba, to be fair, maayos naman yung China sa ibang bagay, pero in terms ng pagdo-dominate in power, regardless kung sa paanong paraan nila gagawin yan, yung China hanggat may opportunity gagawin yan. At syempre yung Amerika hindi naman papayag. Kapag pumayag ang Amerika, edi finish na. China na ang magwawagi dyan kapag hindi nag-iingat po yung Amerika. At ako'y naniniwala si Trump po ay nag-iisip din naman at matalinong tao rin. Mukhang may ginagawa sa ibang mga bagay pa. Katulad niya, may nuclear pa na usapin, pero hindi na nakita dito sa video na ito. Siguro sa ibang mga pagkakataon pag-uusapan po nila yan. Pero more on sa bansang Amerika na yun. Ito kasi yung relasyon nila sa China, yung particular na pagkikita po nila na ito. Ikaw, anong tingin mo dito sa dalawang leader na ito na nagtagpo, no? Mukhang marami po nagaganap ngayon, especially sa ating bansa. Marami din nagaganap. Kasama na po, 'di ba, yung mga pag-uusap. Next year tayo po yata ang Pilipinas po ang magiging chair ng APEC. So marami pong mga ginagawa yung mga world leaders ngayon
At dito po sa video nito nakita natin yung tagpo ng Amerika, ng leader ng Amerika at ng China. Ikaw, ano masasabi mo dito? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ko palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.